guys! Welcome back to my channel! Motor niyo ba ay mahinang humatak? Walang pwersa? Or walang arangkada? Tipong gigil na at galit na yung makina. Pero yung takbo niyo ay pigil na pigil pa din? Solusyonan natin yan. Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag kaalaman na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang paggawa sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga guys, ang gagawin natin sa ngayon ay Shogun 125. At sabi ng may-ari, nag-sliding na daw. Mahina na daw humatak. Kaya gagawin na natin ngayon. Papalitan na natin ang clutch lining. So gaya po ng nakikita nyo, kailangan lang po muna nating baklasin yung kickstarter, yung tambucho, at saka yung footrest. Tapos kailangan din nating tanggalin din guys yung crankcase cover, no? At saka kailangan ding i-drain mo na yung langis. So yan yung mga unang dapat gawin. Pero habang binabaklas ni mekaniko yung mga yan, alamin muna natin kung ano nga ba yung clutch lining. Okay guys, ang clutch lining ay ang surface ng clutch na siyang kumikis-kis. Ito ay uri ng friction materials na halos kaparehas ng sa rubberized na brake linings na sa tuwing ginagamit ay nagiging smooth ang friction at hindi na gaanong maingay. Ito ang dahilan para humatak ng maayos ang motor ninyo. Ayan guys, nakikita nyo? May primary clutch at saka may clutch pack. Yung clutch pack, ang clutch pack guys ay ang binubuo ng clutch hub or inner hub, binubuo ng clutch lining, ng mga metal plate. Ayan, may pressure plate. Yan yun guys, ayan. Okay? Sa ngayon ay tatanggalin muna natin lahat ng yan, ano? Ayan, so bubuksan na yan mekaniko. Okay? So ayan siya guys. Ayan yung loob ng makina natin. So ayan po, tatanggalin niya po muna yung may 4 na tornilyo dyan. Na kung saan yung 4 na tornilyong yan, dyan nakapaloob naman yung, ayun guys, washer yan. Dyan naman nakalagay yung mga clutch spring. Tingnan yung maigi guys. Pag Shogun, 4 lang po yan. So hindi yan pare-parehas kasi may kanya-kanyang motor, bawat motor ay may kanya-kanyang spring sila. So ayan, sa Shogun, 4 lang po yan. Ayan siya guys, tinatanggal lang po ni mekaniko. So dyan ay gagamit tayo ng 10mm na socket or kung may tie-wrench kayong 10mm, okay na din po yun. So ayan, tatanggalin natin. So ayan, nakalantad na yung 4 na clutch spring guys. So since okay pa yan ng spring niya, so ibabalik natin yan mamaya. Yan, clutch hub yan guys. Ayun. Yan, pinupunasan lang ni mekaniko. Okay? And then isa-isay na po niyang tatanggalin yung clutch lining. Ayan yun guys, yung clutch lining. Okay, metal plate. Ayan, clutch lining ulit, metal plate, clutch lining, metal plate, clutch lining, at saka ang pressure plate natin. So ayan, pinupunasan na ni mekaniko yung pressure plate natin kasi kay mamaya gagamitin pa rin natin na yan guys. Okay? Ayan siya. So sunod ay lilinisin natin yung clutch basket natin guys. Kasi yung mga yan ay gagamitin natin ulit. Ayan. Okay. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kasi yung mga yan ay pwede rin po yan masira. Pero babalikan natin yan mamaya. Okay? Yan po guys, yung ating clutch lining. 4 na piraso po yan pagka Shogun. Ayan. So ang paggapit mo niyan ay yung clutch hub muna. Then, clutch lining, clutch plate, clutch lining, clutch plate. Alternate po yan guys. Okay? So clutch lining, clutch plate, clutch lining, at saka pressure plate. Ayan guys, ganyan po yung pagbuo na yan. At ang hawak ng kanang kamay ni mekaniko ay ang tawag dyan ay sliding washer. So mamaya papaliwanag ko din po yan, mga mahalaga po yan guys. Okay? And then sunod na po ay ilalagay niya na yung center clutch spring. Okay, yung 4 po yan. Ayan. Tapos babalik na yung mga tornilyo. Ayan. Sinasarado niya na lang po yan. Ayan. Tingnan nyo pong maigi guys.
Tapos, ilalagay niya na ngayon sa basket. So, pag nabuo na siya, clutch basket yun guys, hindi yung basket na kung anong nasa isip nyo. Tapos, pag nabuo na po siya, at tinatawag na siya na clutch pack. Okay, yan po yun. Sinasarado lang po niya. Inihigpitan ba? Okay. Tapos, syempre, parang may bushing siya. So, ayan. Isasalpak niya na po yan, guys. Ayan. Ayan. Malinaw po ba? Makikita nyo? Ganyan yun, guys. Okay. Tapos, yan, pinapasok niya lang po ng maayos. Kaya medyo pinapukpok niya ng pakunti-kunti lang po. Huwag niyong bibiglain, baka mamaya may masira, okay? Ayan, ganyan lang po siya. Yan. Ayan siya guys, no? Sana ay nakikita nyo ng mabuti, no? Sana malinaw yung pagkaka-video ko. Ayan, makakuha ba? Ayan. Yay, patapos na. Ayan, malapit na guys. Yan yung nozzle nut. Ayan. Tapos, hinihigpitan niya na lang po yung mga yan, guys. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung lumang clutch lining, nagiging madulas din siya. Yung mismong texture ng clutch lining ay madulas. Parang pudpud, minsan sunog yung clutch lining. Ganun kasi yun guys eh. Pero yung bago ng clutch lining, medyo magaspang po siya. Ayan. Tapos, syempre, check nyo din po yung crankcase gasket. Yung sa gilid mismo, yung sa labi ng crankcase cover. Kasi pag durog na yan, o kaya hindi na maganda yung gasket, ay siguradong tatagas po yung langis natin. So, kung kailangan palitan po natin yon. Okay? Mura lang naman yung gasket guys. So, palitan na lang natin. Ayan. So, okay na. Ganyan lang po. Tapos, ibabalik niya na lang po yung mga tinanggal kanina. So, yung mga tornilyo, hihigpitan. Ayan na po yun guys. So, habang nagtotornilyo si mekaniko, alamin natin guys kung ano yung mga palatandaan na palitin na yung clutch lining. Unang-una, mahirap nang ikambyo. Okay? Pangalawa, nag-i-sliding na siya. Pangatlo, mahina nang humatak. Pang-apat, wala nang pwersa. At ang panglima, wala nang arangkada. Okay? So, yun yung mga mapapansin yung nagpapahiwatig na sa inyo na palitan na siya. At saka sa katagalan naman talaga kasi guys, nasisira din talaga yung clutch lining. Nasusunog din yan. Kaya lahat na nagmumotor ay makakaranas talaga ng ganyan na kailangan palitan na yung clutch lining. Okay? Nabi ko kanina guys, na sliding washer. Napakalaga nun guys, kaya wag niyong kalilimutan ha. Pag wasa binaklas nyo, tapos pagbalik nyo, kailangan ay maibalik nyo din yun. Bakit? Dahil madaling masira ang clutch pack kapag wala ito. Ito yung nasa pagitan ng clutch pack at saka ng clutch housing. Okay? Gusto ko rin sabihin sa inyo guys na yung clutch wheel natin o yung pressure plate natin at saka yung clutch hub or minsan tinatawag itong inner hub ay napupudpud din yon. Bakit? Dahil unang-una, pwedeng napabayaan ng langis yan. Or pangalawa, sliding na siya pero pinipilit pa din. So may magtatanong, anong ibig mong sabihin? Okay guys, kasi yung clutch lining natin, may malambot na parte yan. So, pag once na pudpud na yung parting yun, yung malambot na yun, ang matitira na lang ay yung matigas na parte ng clutch lining. So, yung matigas na yun yung tatama doon sa sa clutch hub natin o kaya doon sa pressure plate natin. Kaya yun, nauuka din yun. Kumbaga, kailangan pagka yun na apektuhan, mauuka siya, darating ang punto na kailangan nyo ng palitan yun. Okay? Kapag kasi yun guys ang naapektuhan, kahit palitan pa natin ng bagong clutch lining, mas di pa rin siya, mag-sliding pa rin, kumbaga mag-sliding pa rin po yung motor ninyo.
Kaya pag naramdaman mo yan ng pudpud na yung clutch lining, guys, papalitan nyo na po yun. Huwag nyo nang pilitin pa. Kasi mas mapapagastos lang po kayo kapag naapektuhan na yung ibang parte ng clutch natin. Okay? Kapag nagpalit pa nga pala tayo guys ng clutch lining, ang pinakauling parte natin gagawin ay maglagay ng langis. Huwag na huwag po yung kalilimutan. Okay? Kailangan yung langis na yan. Mas maganda kung bagong langis na po. Pero kung sa tingin nyo ay okay pa yung tinanggal doon na langis, malinaw pa or bagong ka-change oil nyo lang, bago kayo nagpabukas ng crankcase, pwede namang ibalik yun. Pero mas maganda po talaga bago para malinis na malinis pa po. Okay? Tapos syempre, babalik natin yung kickstarter, yung footrest bar, at saka yung tambucho. So yan na nga po yung video natin sa ngayon guys. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito at sana ay nagustuhan nyo. So paki-like naman po at paki-comment para mapansin naman po ni YouTube. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. At para naman matuto kung paano yung pagkabit ng brake light switch or stop light switch. At kung anong kahalagahan ng brake light at saka anong pagkakaiba nito sa tail light, ganon. So panoorin nyo naman po yung susunod na video. Lagi po nating tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayong nagmamahal sa atin na naghihintay ng ating pagbabalik. Kaya mag-ingat lagi. God bless at maraming salamat!